For today's vlog, naisipan namin maligo sa Agwawan Beach. Maaga nga po pala kami nagising kasi nga po pinagplanuhan na talaga namin ni kumpare na maligo dito at ipasyal ang dalawang chikiting namin. Paano kasi itong si Ice, kada aalis kami, yung nakikita niyang bundok, ulap, lahat na lang, pati ilog, dagat sa paningin niya. Kakaiba rin kasi itong imagination ni Ice. Ang napansin ko nga lang dito sa Agwawan Beach, parang biglang nag-iba ang itsura niya mula nung bagyong Inday. Dati kasi nung pumunta kami dito, nung pinaliguan din namin sila Ice at si Aika, hindi kasi ganito yung itsura niya nung unang punta namin. Yun lang, share ko lang sa inyo na parang nanibago lang ako sa itsura. Kahit paano, kahit ganun ang nangyari, may mga tao pa rin naman na naligo rito mula doon sa unahan hanggang dito sa dulo. Tapos guys, ito nga naghahanap kami ng perfect spot na pagpepestuhan namin para naman may pagpapatungan kami ng mga binitbit namin. Sabi ko pa nga kay kumpare na magdala ng pagkain para dito na lang sana kami mag-aalmusal. Tapos nga, balak ko pa nga sanang bitbitin dito yung aming tent. Kaso nga lang talaga, itong si kumpare, lagi na lang disagree sa mga plano-plano. Alam nyo guys, noong year 2000, dumating kami dito ng Mariveles. Ang dami pang magagandang dagat na pwede mong pagliguan na libre lang. Oh yes! 26 years ang nakalipas. Tignan mo naman ang naging itsura ng Mariveles guys. Wala na talaga gaanong magagandang dagat dito sa Mariveles. Kasi yung iba, private na, may bayad na. Di tulad talaga dati yung dagat, napakalinis. Yun ay katotohanan lamang para sa akin guys. Totoo naman talaga kasing napakalinis ang dagat natin noon. Kumpara ngayon guys, talagang ang laki ng pinagkaibahan niya. Paano ko nasabi? Kasi nga po, laking dagat kami magkakapatid. Naaalala ko pa nga, tumatakas pa kami sa mga lolo't lola namin para lang makaligo kami ng dagat tanghaling tapat hanggang maghapon na yun, nakababad kami sa dagat. Tapos guys, maririnig na lang namin yung boses ng lola namin na sumisigaw. Tinatawag ang mga pangalan namin isa-isa na para bang gumamit siya ng megaphone na napakalakas ng boses niya, abot buong barangay. Syempre kami, takot na takot kami sa lola't lola namin, lalo na pag tinatawag ng mga pangalan namin, ay kandaahon na kami isa-isa. At syempre, kapag uuwi kami ng bahay, hindi pwedeng wala kaming reward na galing sa lola namin. Meron kami tag isa-isang kurot sa hita. Plus, may bonus pa yun. Bonus na palo. Tapos, may extra bonus pa yan. Meron kaming tag si sermon. Kaya ganun yung pag-aalala ng mga lolo't lola namin sa tuwing naliligo kami ng dagat dahil po ay nalunod ako nung bata pa ako. Namuntik ko nang ikinamatay noon. Takot kami sa mga palo ng mga lolo't lola namin. Pero once na may isa kang kapatid na nag-aayang maligong ng dagat tapos gagawa ng paraan para makatakas, bakit hindi natin subukan sumama? Wala kaming kinakatakutan ng mga plano noon pero takot kami sa palo. Balik na tayo sa topic. Ito nga, nagtampisaw si Aika dito sa dagat at si Kuya Ice. Minsan lang kasi silang makaligo ng dagat. Ako naman, balak ko talagang maligo ng dagat. Kaso nga lang nakita ko yung alon, parang tinamad na akong maligo. Siguro mga 30 minutes lang kami dito sa Agwawan Beach. Hindi na rin kami gaanong nagtagal kasi nga medyo nagugutom na rin ang aming mga sikmura. Sayang nga lang talaga at hindi kami nakapagdala ng aming almusal dito. Ang sarap-sarap sanang kumain kasi ang ganda-ganda ng view. Si Kuya Ice at si Ading Aika nag-enjoy dito sa dagat. Kung hindi nga lang kami mga gutom, hindi naman kami sana uuwi ng maaga pa. Nung mga bata kami, mahilig kami maglaro sa tabing dagat. Yung nilalaro namin, yung luto-lutuan, kukuha kami ng bigas, tapos sasaingin namin yung magiging kaldero namin, yung lata ng sardinas. Tapos naalala ko pa nung bata pa ako noon, kapag wala ako gaanong ginagawa sa bahay, pupunta ako dito sa tabing dagat. Magpupulot ako ng mga laruan na pwede pang pakinabangan, ganun. Tapos kapag wala naman ako makitang mga laruan na pwedeng pakinabangan, ang ginagawa ko na lang, namumulot ako ng mga tuyong kahoy na pwedeng gamitin pang saing, ganun. Kaya kapag umuwi ako ng bahay na may dala akong isang sakong mga tuyong kahoy, yun, tuwan-tuwan na naman ang aming lola. Alam nyo guys, nung mga bata kami, may mga schedule kami magkakapatid. Tulad ng pangangahoy, paghuhugas ng plato, pagwawalis, lalo na pagkuskus ng kaldero. Ganun, kailangan pag nagkukuskus ka ng kaldero, talagang wala kang makikitang uling-uling kasi si lolo namin sensitive. At ito na nga, uuwi na kami. Tapos si Kuya Ice ayaw pang umahon sa dagat. Gusto niya pa atang magbabad dito. Ayaw umuwi. Gusto niya sa dagat. Banlaw is real.
Dito nga po pala kami magbabanlaw guys. May bayad po dito, 10 piso kada isang tao. Tapos may shampoo sila dyan. Si ate, nagbebenta siya ng shampoo. Yung tubig niya po dyan ay galing sa sibol. Hindi po siya gaanong malamig guys. Kaya ang sarap-sarap maligo dito ng tubig. Ang ganda ng pwesto nila ate dito. May bahay sila rito eh. Ang ganda ng view kasi view dagat. Tapos alam mo yon, may kubo. Ang sarap magkape. Tapos tulala ka habang iniisip ang mga bagay-bagay sa susunod na mga araw. Lahat ng tubig dito sa drums, galing daw yan sa sibol. Tapos may banyo si ate dyan, 2. Pag gusto mo magbihis, may privacy. So, ayun nga, stop over muna tayo kasi nga bibili ng daing at tuyo. Dito nga po pala kami bumibili ng tuyo at daing kay ate kasi nga ang 100 pesos mo, marami na. Ito ipapakita ko sa inyo, tuyo. Tapos daing nasa ilalim. Yan, ang dami na, diba? Ang 100 pesos mo, sulit na yan, pang matagalan na yan. Siguro magdadalawang buwan tatagal sa'yo yan. Yun lang, babush!